inauguration na ho, sabi ni Saldico, kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po ulit si Mina Pangandaman ha, baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihirit ni Bongbong ng presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, "Don't ever think about it." Bayan tapang ano? Makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. At Hupaw Gasol 1663, salute din sa iyo. Maraming salamat. Meron din nanonood from Kidapawan City at G. Damoledugay. Mula po siya sa Kidapawan City. Meron din si at Maria Linalido from Kuwait City. Mabuhay po kayo dyan, mag-iingat kayo. At yung ating mga kababayan, at ang sisipag talaga. At Weng Quim watching from Hong Kong. Si Sophie Yuwag, hello din sa iyo. Kag alam ho ninyo, importante na nare-recognize ko po kayo, nababanggit at nababati sapagkat ang Tinig Maisog, ang pahinang ito ay pahina ninyo. Ito po ay naririto hanggang sa ngayon dahil po nakaalalay, nakasuporta at patuloy po kayong nag-follow, nagsusubscribe, nagko-komento, nagla-like at nagiging interactive yung ating pong programa. Tanong, sino ang ulo ng sindikato? Tingnan nga natin kung kilala ninyo si Ronald James or Jaimes Badino Milana. Senator Vic, pa-shout out po. So hi to Ronald Jaimes Bodino Milana. Hindi rin natin pwedeng kalimutan, nag-note po ako nung yung bumati po, nagpapa-flex naman attorney watching from UK. Ito po yung huli nating live. Si Ines Badajos Bud. At syempre si Amon, yung aking kaibigan mula sa Hakbang ng Maisog, New York at Sara Duterte Supporters New York. Amon, nagdiwang siya ng kanyang kaarawan. Happy birthday to you. I hope to see you soon. Maaring dyan sa New York kung tayo'y tatanggapin na o kaya dito pag ikay nagbakasyon. Ganon din kay Jocelyn Cambaya ng Sara Duterte Supporters or SDS New York. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-follow, pag-like, pag-subscribe sa ating pahina. Si Randy Talavera Lariñas. Shout out po from Macau, attorney, solid siya, attorney Vic and DDS. Marami pong salamat. Ang dami pong nagbibigay ng pangalan dito. Ang ulo daw ng sindikato ay si Marcos, kagaya ni Pretty Boy Badaran Ka-Ingles. Ganon din si Miles Patrimonio for Dan Luces watching from Singapore. Si Hani Orkia, peste talaga yung bangag na yan. Si Milo Versosa Labasbas, oy, pa-shout out po sa mga anak ko sa Zumaraga, Samar. Milo Versosa Labasbas, ganun din. Nagdiriwang baka kamag-anak mo si Val Labasbas, happy birthday, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Si at Margaret Magsaysay 3809. Marami pong salamat sa halos mag-800 live viewers po natin. Marami po ang nagtatanong, ano raw po, pwede raw po bang i-focus yung aking t-shirt? Maganda po ito. Proud Team Suka. Proud Team Suka. Alam mo ninyo kasi, ito po'y tinuran ko, mag-iisang taon na po. Mula last year, bukas, isang taon po sigurado. Bukas, February 13, 2025, nung una kong sinabi, ang kalaban ng tansong ginto ay ang suka. Sapagkat
ang tansong ginto o ang gintong tanso, pag binabad mo sa suka, malulusaw yung kolorete niya at lalabas yung tunay na kulay. Alam mo ninyo, may narapat kong isuot ito, Proud Team Suka. Hindi po tayo Team Suka ha, iba yon. Pag-uusapan din natin yung alyansang Malansa, yung alyansang Akbayan Marcos na kain suka, ay yung alyansa ng mga banal-banalan na kain suka at kain saba. Iba po yon. Tayo po ay Proud Team Suka. Sapagkat ang suka po ang kalaban ng tansong ginto. So ito po ang ating topic ngayon, sino ang ulo ng sindikato? Ano? Dahil last year ho, inilunsad yung Duterte ni Pangulong Duterte sa Club Filipino, February 13, 2025. Bukas ho ay mag-iisang taon. Kanya minarapat kong magbigay tribute kay Pangulong Duterte. At the same time, patuloy ho natin, isang taon na, patuloy pa rin po nating linalabanan yung mga nagtanso at nagbenta ng ginto ng mga Pilipino. Kaya I am proud, Team Suka. Kalaban po ng Team Suka, yung Team Suka. Iba po yun ha, magkaiba po yun. Ano? So, ito po pag-usapan natin. Mainit na mainit. Actually, hindi naman natin sila linulubayan. Di ba sinasabi ko sa inyo, at Felipe Laude, Proud Team Suka, maraming salamat. at Felipe Laude. Ganon din si Prayer Warrior 61473, hello from Singapore. Mabuhay po kayo. Ganon din kay Shing Kim. Maraming salamat sa iyong magandang mensahe. At Allen Hole Taroroy. Attorney, wag tayong kumagat sa trap nila about the South China Sea. Hindi ko po tatawagin WPS yun. BS po yun. Sapagkat hanggang ngayon, ang nasa lahat po ng mapa, pati napa ng NAMRIA, yung ahensya po ng Pilipinas na nangangasiwa dyan sa mapping, ay South China Sea. At hindi po pagiging traidor na tawagin mo factually yung body of water na yan. South China Sea pa ho yan eh. So hindi po tayo malalaglag sa trap nila. At ang nakawala po ng Scarborough Shoal or Baho de Masinloc, for the record, kaya po nawala sa ating yan, yung teritoryo natin, yung Scarborough Shoal at Baho de Masinloc, noong 2012. Noong 2012 na ang Pangulo ay si Noynoy Aquino. Kaya yung mga maiingay na dilaw-dilawan, meron ho kasing tunay na dilaw eh. Pag-uusapan din ho natin yan. Yung tunay na dilaw, lumaban po yan nung martial law pa. Nung 1970s martial law. Nagbuwis ng buhay, nakibaka, lumaban sa diktadorya ni Marcos Sr. Yan yung tunay na dilaw. 'Di ba? Yung mga hilaw na dilaw, pati na yung apo ni Pangulong Cory Aquino, hilaw na po iyon. Bay nakipag-alyansa kay Marcos. Ang lolo niya, si Senador Ninoy Aquino, ang tinuturong mastermind na pumatay sa kanya, ang pamilya Marcos. Mortal na kaaway ni Cory at ni Ninoy ang pamilya Marcos. Samantalang itong hilaw na dilaw na apo, nakianib na po sa pamilya Marcos. Kaya mag-iingat po kayo dyan, pati yung imbitasyon nila ng rally. Huwag po kayong sasali dyan. Rally po iyan ng walang korap. Sisigaw lang po kayo na anti-corruption kayo pero wala kayong ituturong korap. Dito po, pangangalanan natin ang ulo ng sindikato. Nabanggit po, hindi naman natin sila linulubayan. Dahil nga po ang suka, tayong miyembro, proud member, and one of the leaders of Team Suka, talaga pong tayo ang kalaban ng gintong tanso. Di ba? Ibabad nyo lang sa suka yung mga gintong tanso, lalabas ang tunay na kulay at naturalesa ng mga yan. Ulo ng sindikato. Mainit na pinag-uusapan. Pasensya na po kayo, hinahanap daw po ako sa TikTok ni at Margaret Magsaysay at Sarah Melody from Jordan.
Next live po natin, kasi hindi po ako marunong mag-update Ayaw na po mag-play ayaw po gumana nung TikTok ko. Yung anak ko na marunong may eskwela, kaya hindi ko naman mapwedeng unahin yung pag-upgrade ng aking TikTok sa kanyang eskwela. Promise, sa susunod, meron po tayong TikTok, kompleto po tayo ha. Makalibre lang po yung aking anak na marunong sa teknolohiya, no? Okay. Sino si Adrian Bersamin? Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Ito po yung itsura ni Adrian, ni pamosong Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, baka umalis na rin ito. Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong Yusek ni Bongbong Marcos. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mangloob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian Bersamin. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan yan na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think, sa unang-unang, hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin. No? Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react, at mag-follow sa Facebook. Ganon din po yung nasa YouTube. Please, patuloy po nating palakasin yung ating pahina. Lumalakas po siya, nakikita ko, exponential yung ating growth. Maraming salamat. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe. Siyempre, mag-react, mag-comment para meron po tayong engagement. Ano? Nababasa ko kasi yun, ang dami ko napupulot sa inyo. Pati kalokohan, yung mga comment ninyo, na natatawa na lang kung minsan pag mag-isa ako nagbabasa. No? So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo, nung binanggit na niya, may partner po ito yung kasama niya sa sweetheart deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar, diba? Hindi natin sila pwedeng kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila, na dito na ipaliwanag, pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting, kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message, kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector.
sector. At the expense of, yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Ano? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nag-suffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year, 2025. 22 classroom lamang kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan. Yan lang ang pinatayo ni Bongbong Marcos. Noong 2024, 847 classrooms lang. Saan napunta? Ito nga po yung sinabi ni Zaldico na in late November of 2024, kausap niya si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, at yung Yusek Jojo Cadiz. Pinangalanan din ito ni Zaldico. Sinong kausap niya? Si Mina Pangandaman. Wag niyong kalilimutan, baka masalubong niyo rin yan, no? Yan. Yung dati pong DBM secretary. Diba? Parte po ng aparato ng korupsyon yan si Mina Pangandaman. Kausap niya si Mina Pangandaman, si Adrian Bersamin. Ito po papakita natin lagi yung muka para kilalang-kilalan niyo sila, masalubong niyo man, tanong niyo nasan yung kanilang bilyong-bilyong ninakaw sa atin. Diba? At sinabi na hindi pwede yung hinihirit na 100 billion insertion ni Bongbong Marcos, yung ulo ng sindikato, dahil tatamaan ang mahahagupit niyan yung education sector. Lolobo, bubukol. Diba? Yung famous term, bubukol. Dahil po, lolobo yung pondo ng Public Works, DPWH. Lalagpasan po niya yung may constitutional mandate na meron dapat pinakamalaking budget every year, yung education. Maraming salamat po sa mahigit 1,800 live viewers natin. Marami pong salamat. So yun nga po, nabanggit itong mga ito doon kay Zaldico. At kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po ulit si Mina Pangandaman baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Na hinihirit ni Bongbong ng presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, "Don't ever think about it." Bayan tapang makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. Zaldico, sa isang pagkakataon, base sa kanyang Facebook, kinausap niya itong si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, ayan po. Noong December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila. No. Ang sabi sa kanya, he was assured by this guy, akmang-akma, yung sinabi ho, several years ago, maybe 30, 40 years ago, when a young politician then was described as so young and yet so corrupt. So ito, December 6, 2024, he assured Zaldico, this guy, si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Zaldico na alam ni Bongbong Marcos ito, yung ulo ng sindikato, at kinuha pa ni Bongbong Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Malinaw po iyon Malinaw po iyon doon sa naging pahayag ni Zaldico. Pati bag, kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, brown.
Ano? So marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka-full court yung depensa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. Ano, naka-full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Dahil nung araw ho, nasa tarangkahan na ng Malacanang eh. Pilit nilang binubusalan ang lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo, hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Wala. Bakit? Pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. Sapagkat, pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa. Kailangan niya ng mga sidekick. Diba? Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ho ay base pa rin sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang sidekick nito, ang karancho nito, ang kasosyo nito sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Wala pa rin po itong kaso. Wala pa rin ho itong kaso. Ito po sa page 5, paragraph 21 ng affidavit to ni Robert Bernardo, sinabi niya na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar, kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng executive secretary, kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po di ba, yung web of corruption and yung web of lies na ginagawa po ngayon ng mga naatasang mag-imbestiga. Kalaban po natin yung mga yan, tayo po yung Team Suka, ito po yung sinusuka na ng lipunan. Makakapal po talaga mukha nito, linoloko po tayo araw-araw. So, noong 2024, nag-meeting po sila upang pag-usapan nung Trajib Olaybar at si Robert Bernardo. Ang hinihirit nito, 2.85 billion. 2.85 billion worth of projects, infra. Yan po ay makikita ninyo lahat sa affidavit ni Robert Bernardo. At least yung nag-circulate, yung sinasabi niyang affidavit niya, paragraph 24. Ganon din ho, pagkatapos po ng napakaiksing panahon, sinabi po nung Trajib Olaybar na yung 2.85 billion, ang usapan dyan, kanila yung 15%, 15%, napakalaki po nun. Yung 15% ng 2.85 billion ay 427 million 500. Yun po yung kickback. Pasensya na ho kayo. Talagang meron po akong sore throat. Kaya lang importante tayo mag-live. Kaya from time to time, palagpasin nyo na ho kung medyo sinasamid tayo o sasamirin tayo. So yung 2.85 billion, ang 15% po niyan ay 427,500,000. Kickback po yan ni Trajib Olaybar, pero hindi ho siya nag-iisa dyan. Na personal na inihatid ni Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, ito na po yung tumatayo ngayon na hindi naman dapat star witness ng Marcos Jr. administration. Pwede mo bang gawing star witness yung hindi least guilty? Lumalabas nga, kung may rango po yung pinaka-guilty, isa ito sa most guilty. Mataas ang rango nito ni Robert Bernardo. But anyway, we're going to use his very own affidavit to expose all of these cover-ups that are happening ngayon sa ating bansa. No? So yung 15%, yung 427,500,000 pesos personal na inihatid ni Robert Bernardo, kanino?
kay Trajib Olaybar. Dito, sa mamang ito, hinatid niya yung halagang 427,500,000 pesos representing the 15% kickback, corruption, kurakot ni Trajib Olaybar, representing the Office of the Executive Secretary through Adrian Bersamin. Ba? Nabubuo na ho natin yung hindi ho pwede kasing talaga pagtakpan ng katotohanan Ngayon, in no time, yung 2.85 billion na inihirit ni Trajib Olaybar na isyuhan po ng SARO ng babaeng ito. Ito po ang dating kalihim ng Department of Budget and Management. Ano po ba ang trabaho ng babaeng ito ni Mina Pangandaman ng DBM? Ang DBM ho ay responsible, the department responsible. Itong taong ito is the secretary and her department is the department responsible for the sound, prudent, and efficient use of government resources, people's money for national development. Hindi po para sa kanilang sweetheart deal ni Trajib Olaybar. So, agad-agad siyang nag-release ng Special Allotment Release Order. Yan po nabubuo yung mga partisipasyon nito. Bakit bigla na naman pinag-uusapan itong si Adrian Bersamin? Imaginein ho ninyo, 427,500,000 pesos idineliver ni Robert Bernardo, yung star witness ng gobyernong pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Base sa bibig at affidavit ni Robert Bernardo, personal niyang inihatid ang 427,500,000 pesos kay Trajib Olaybar. Tanong, bakit hanggang ngayon walang kaso itong si Trajib Olaybar? Ihambing po natin, malaki rin naman yung sa kanya. Yung sinabi sa affidavit din ni Robert Bernardo, sinasabi kasi ng Blue Ribbon, wala raw direct link para kasuhan itong Trajib Olaybar. Hihimayin po natin. Si Bong Revilla, si Senador Bong Revilla, yung dating senador, nakakulong na ho ngayon, nakapiit diyan sa Quezon City Jail. I think diyan pa rin sa bandang Payatas area. Nandyan pa rin si Senador Bong Revilla, nakakulong. Dahil sa testimonya rin ni Robert Bernardo, ang hinatid niya kay Bong Revilla ay 125 million. Hinatid personal ni Robert Bernardo kay Bong Revilla sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. 125 million. Nasaan si Bong Revilla ngayon? May kaso, nakakulong, nakapiit. Okay yun. Kung talagang tumanggap siya ng pera, panagutan niya. At harapin niya yung kanyang ginawang pagkakamali sapagkat ang naloloko riyan ay yung mamamayang Pilipino. But to be fair to him, si Bong Revilla, 125 million. Yung mga kabitenyo, talagang dito po sa ating tinig maisog, babalansihin natin lahat. Bong Revilla is now in jail facing charges for 125 million pesos kickback na mismong hinatid ni Robert Bernardo at ni Engineer Henry Alcantara sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang nagatid si Engineer Henry Alcantara. Kaya naipit na itong si Bong Revilla. Tanong, bakit yung higit na malaking halaga, 427,500,000 na ihinatid naman ni Robert Bernardo kay Yusek Trajib Olaybar, etong si Trajib Olaybar nakalaya pa rin. Walang kaso, walang galos. May kurot, wala. Anong meron itong si Trajib Olaybar na tumanggap ng 427,500,000 pesos mula kay Robert Bernardo ayon kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit? Bakit hanggang ngayon walang kaso ito? Meron din bang rub out sa investigasyon?
talagang nakikita natin yung pagtatakip. Ang tanong paulit-ulit, sino ang ulo ng sindikato? Di ba? Sino ang ulo ng sindikato? Ganon din, para po balanse. Doon sa kanyang affidavit, paragraph 31, meron pong binanggit na pangalan si Robert Bernardo, yung Carlin Villa. Carlin Villa, a staff and trusted confidant of Senator Nancy Binay. Hindi ko po ito salita, ito po'y salita ni Robert Bernardo. Naniningil na po tayo, naniningil na po ang mamamayang Pilipino sapagkat yan po ang layunin ng Team Suka. Labanan po ang mga gintong tanso. Ano? Labanan po yung mga tansong investigation. Ano? Binanggit niya sa paragraph 31 yung Carlin Villa, a staff and trusted confidant of Senator Binay. Si Nancy po iyan. At humihingi ng commitment na 15% din. 15% pareho ni Traiji Bulaybar. Ano? Binanggit din ni Robert Bernardo kay Henry Alcantara. At nangolekta si Engineer Henry Alcantara ng 15%. Magkano po yung 15%? Mahigit kumulang 37 million. 37 million at ito raw po ay ibinigay ni Alcantara kay Robert Bernardo. Robert Bernardo. At siya namang inihatid niya ng personal kay Senator Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon, dito sa Quezon City. So makikita ninyo, nasaan na ang pangalang Nancy Binay or nasaan na si Nancy Binay. Hanggang ngayon, ito ay hindi saklaw ng kahit na anong investigasyon, walang kaso, walang galos, ni kurot, wala. Samantala, yung kanilang isang kasamahan, si Bong Revilla, 125 million nakakulong. Dapat niyang harapin at kung siya ay guilty, pagdusahan ang kanyang maling ginawa. Subalit, ang pinupunto ho natin dito sa Tinig Maisog, bakit yung Yusek Traiji Bulaybar, 427,500,000 ang kickback, ang kinurakot, ang korupsyon dito sa mga pagaling sa pondo ng unprogrammed appropriation, hanggang ngayon walang kaso. Ganon din itong si Senador Nancy Binay. 37 million inihatid mismo ni Robert Bernardo, ayon mismo kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit na inihatid kay Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon. Bakit po natin mahalagang pinag-uusapan ito? Lahat po ng ito ay bahagi ng malansang alyansa. Di ba? Yung kanilang team, last year yung alyansa. Bakit mahalaga? Sapagkat merong direktang pahayag yung isang mambabata, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, na nakita niya yung exchange of communications between Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, at ng kanyang bataan na si Adrian Bersamin. Yung kanilang palitan ng text message, yung delivery, hindi lamang si Egay Erice, meron pang mga 3 or 4 daw na incumbent congressmen. Tatandaan ho ninyo incumbent congressmen, bukod pa kay Congressman Lian Leviste. Pag-uusapan din natin na may reservation din tayo rito kay Congressman Leviste sapagkat alam ho ninyo sa ganito kalaking korupsyon, trilyon piso, daang bilyon ng kickback, hindi po niya pwedeng bitinin ang mamamayang Pilipino. Maglalabas ng kaunti, ang nagiging interpretasyon tuloy ng marami, naglalabas ka lang whenever it is convenient to whatever is your cause or probably kung ano man ang isinusulong mong interest dyan sa gobyerno or depensa mo laban sa gobyerno. Pero pagka naman nanahimik na ang gobyerno o harassment perhaps sa'yo, tatago mo ulit, hindi mo papakita sa mamamayang Pilipino. So yan po yung nagiging pula kay Congressman Lian Leviste. Dito po sinabi ng isang kongresista na doon sa kanyang nakitang palitan ng text message or exchange of communications between Bongbong Marcos at Adrian Bersamin,
may delivery ho. Ito, detalyado po ito. May delivery ng 2 billion noong July 10, 2025. July 10, 2025. 2 billion may delivery sa bahay ni Bongbong doon sa Nara, sa Forbes Park. At nung minessage daw po ni Adrian Bersamin, itong si Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, ang sagot niya kay Adrian Bersamin, sasabihan ko si June Baris. Imposible hong inimbento lang ito ni Congressman Tinio. No, hindi ko siya kinakampihan at ako'y duda rin sa kanilang mga layunin. Pero sa punto pong ito, to be fair and objective, ninanarrate po natin dito yung kanyang naging pahayag. Saan kukuha ng halagang 2 billion na detalye itong mga kongresistang nakakita ng communication exchanges between Bongbong Marcos and Adrian Bersamin? 2 billion. Ang delivery sa Nara, sa Forbes Park, bahay ni Bongbong. Masyadong detalye na po ito eh. At binanggit pa yung sagot ni Bongbong, sasabihan ko si June Baris. Yung malapit kay Bongbong, kilala ko sino si June Baris. Kilala kung ano ang papel ni June Baris kay Bongbong Marcos. Paano nakakuha ng ganitong kadetalye itong mga kongresista kung gawa-gawa lang nila ang kwentong ito? Sino ang ulo ng sindikato? Lumilinaw na po eh. 'Di ba? Lumilinaw na, talagang pinagtatakpan. Pinagtatakpan dahil ayaw nilang tumagos at paulit-ulit nating sisingilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos dito sa pagsasalaula sa pondo nating mga Pilipino. Alam mo ninyo, 545 billion. Palaki na po ng palaki ha. 545 billion ang ibinuhos po para sa flood control projects. Nitong nakaraang 3 taong administrasyon ng ulo ng sindikato, administrasyon ni Bongbong Marcos. Tanging 15 kontratista lamang ang nakinabang sa halos 20% ng 545 billion pesos na pondong ibinuhos sa flood control. Yung 20% po ng 545 billion ay 109 billion. Staggering amount. These are big amounts na hindi man po natin ma-imagine. Pinaglalaroan lang nila sa kanilang palad. Ninanakaw lang ho. At napupunta sa ulo ng sindikato. Bahagi siya ng sindikato. Siya pinuno, siya ang mastermind. Dapat siyang panagutin. Ano? 545 billion inilagak nila sa flood control projects. Mga kababayan, makinig po kayo. Lalo na yung mga taga-NCR, Metro Manila, dahil tayo po ang laging nalulubog din sa baha. Siyempre, yung mga taga-Cebu, yung mga iba't ibang parte sa Ilocos, lahat nababaha. Yung mga kababayan ko sa Bulacan, na maraming lugar dyan, lubog pa rin. Sa tubig, hindi na po tubig ba? Wala naman pong ulan eh. Hindi na po lumabas yung tubig. Bakit? Kinurakot po kasi yung pera na dapat sana ipara sa drainage at flood control program. 545 billion. 15 kontratista lang ang nakinabang dito, cornering around 20% of the 545 billion pesos, amounting to 109 billion pesos. Ganyang kalaki. Marami pong salamat sa halos mga 3,000 live 3,000 live viewers po natin sa FB pa lamang po yan. Marami pong salamat. Maraming salamat. Yung sinasabi nating jail the big fish, yung sinasabi ni Bongbong, ikukulong niya yung mga balyena, yung mga dabyana, di ba? Laya pa ho lahat eh. Laya pa ho lahat. Deadline niya, December 15, bago magpasko, bago matapos ang taon, January 15, ilang araw na lang ho, Valentine's Day na, tapos magcha-Chinese New Year. New Year na naman. Yung mga big fish, wala pa rin ho. Nandyan, pag-ala-gala sa dagat.
Kinakain pa rin yung maliliit na isda. Pating pa rin ho sila. Nandyan pa rin. Yung mga buhaya, nandyan ho. Buhaya pa rin. Nandyan pa rin ho. So dapat tayong maging mulat. Ano? Yung Jail the Big Fish, kagaya ng sweetheart deal ni Adrian Bersamin, ni Trijib Olaybar at Mina Pangandaman, nasaan na yun? Ito yung dapat kong kinakasuhan. Diba? Subalit, alam naman natin lahat. Bakit hanggang ngayon, hindi nahihipo ang mga taong ito, ang mga personalidad na ito? Simulan po natin uli. Itong si Adrian Bersamin. Bakit walang kaso? Bakit hindi sumasailalim sa anumang investigation? Yung totoong investigation. Si partner niya, si Trijib Olaybar, bakit hanggang ngayon walang kaso? 475 million pesos ang hinatid dito ni Robert Bernardo sa Magallanes, sa Makati, sa iba't ibang lugar. Si Mina Pangandaman, yung bahagi ng sweetheart deal, dating DBM Secretary, kasama ni Trijib Olaybar at ni Adrian Bersamin, bakit hanggang ngayon walang kaso? Linoloko po ninyo ang mamamayang Pilipino. Yung mga nalulubog lagi sa baha, mapaprobinsya man o dito sa Metro Manila, 545 billion po sa loob ng 3 taon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iginugol nila para sa flood control projects. Di ba inamin din niya, sa kanya raw pamumuno, may 5,500 flood control projects na, yung pala budol. Bakit po mahalaga ito? Alam mo ninyo, noong 2024 pa lamang, meron pong mga unprogrammed appropriations. Ano po ba uli yung unprogrammed appropriations? Ito po yung standby na appropriation na maaari mo lang i-implement kung meron pong sobrang koleksyon. Ang BIR, ang customs, yung mga revenue generating offices ng gobyerno. O kaya, pag meron po tayo nakuhang grant, diba, ADB, JICA, kung saan man, World Bank, o kaya pag meron tayong bagong utang. Noong 2024, February pa lamang, kasi simula pa lamang ng fiscal year 2024, Pebrero pa lamang, naglabas na po ng SARO. Kaya natin sinasama si Mina Pangandaman. Naglabas na po ng SARO si Mina Pangandaman. Sino po uli si Mina Pangandaman? Bahagi po ito ng sweetheart deal. Dito po sa kanyang SARO, yung Special Allotment Release Order, naglabas po siya ng 462 million 220,000 pesos noong February 27, 2024. Ang laking halaga po nito. Para saan po yung 460 million 220,000 para po sa capital outlay in support of the flood control system ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Para po dito sa Tinig Maiso, wala po tayong fake news dito. Pakikita ko po sa inyo, screenshot po ninyo. Ayan po. Kaya ko po hinighlight itong portion na ito, yung nakadilaw. Fiscal year 2024, ang program appropriation, Pebrero pa lamang ho, nagsisimula pa lang ang taon, naglalabas na ng SARO para sa unprogrammed appropriation. Unprogram nga Kulang ka nga sa pondo Nauna pa. Di ba? At higit po dyan, kaya ko inilalabas ito sa inyo para maintindihan ninyo, lalong-lalo na yun nandito sa Kalakhang, Maynila at lahat ng nalulubog sa baha. Kasalanang malaki po ito. Mortal sin po ito. Alam nyo ng taon-taon, kahit walang bagyo, habagat lang, o kaya masama lang ang panahon, bumabaha. Ang tinira pa ho nila, ang ninakaw nila, yung pera na intended for Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang halaga, 460,220,000 pesos.
February 2027, 2024 pa lamang ho, naglabas na sila niyan. Diba? Dito ninyo mauunawaan, bakit ba palalim ng palalim ang tubig baha sa Metro Manila pag umuulan? Ninanakaw po nila ang pera. Napupunta po yung mga kickback sa ulo ng sindikato. Hindi lamang po natitigil dyan. February 27, 2024, same day, naglabas po ng 319,170,000 pesos na saro. Sino? Ang DBM. Sino uli ang DBM? Si Mina Pangandaman. Magkano ang linabas niya? Noong February 2, 2027, February 27, 2024, 1,208,886,000. Pero katangi-tangi po rito, yung sa flood control systems na naman. Saan po iyan? Yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ulitin ko Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ang halaga po ay 319,170,000 pesos. February 27, 2024 pa lamang ng fiscal year 2024, binira na yung SARO. I-unprogram nga po iyon. Magagamit mo lamang pag meron kang excess collection, meron kang bagong utang o meron kang grant. Ito, Pebrero pa lang, nagre-release na po. At ang tinira uli, yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Tanong, mga taga-Pasig, taga-Marikina, bumuti ba? Bumaba ba? Hanggang talampakan nyo na lang ba ang tubig baha dyan sa inyong lugar pagka tag-ulan o kaya pag masama ang panahon? Ito po, isa na namang saro, inisyu ng DBM ni Mina Pangandaman. Bukod po riyan, para lang maintindihan ninyo, linoloko po tayo Kaya tayo laging baha, lubog tayo sa baha. Hindi lamang po yung mga kababayan natin dyan sa Bulacan, dito sa Metro Manila, para alam ho na mga taga Metro Manila, mamulat po kayo sa katotohanan, linoloko tayo. Yung ulo ng sindikato. Ito pong Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang laki po nito. Kinig po kayo Flood control system na naman. May saro pong inilabas. May 10, 2024. Meron bang excess collection? Meron bang bagong buwis o revenue na ipinasa na merong nakolektahan? Meron bang bagong grant? Meron bang bagong utang? Di ba? Linalaro ho nila, pinaglalaroan nila, sa kanilang ilang palad lang ho naglalaro ng pera nating mga Pilipino. Ito po malaki. Baka ho malaglag kayo sa upuan ninyo. Yung date po nito, May 10, 2024. Ang capital outlay po niya, 5,199,680,000 pesos. Ulitin ko yung halaga, 5,199,680,000 pesos. Saan nila kinuha ito? Para saan daw? Metro Manila Flood Management Project Phase 1, yung MMFMP 1, Capital Outlay 2024. Bakit patindi ng patindi ang baha dito sa Kalakhang, Maynila? Kung inimplement itong 5 billion pesos capital outlay para sa Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ito po, wala pong fake news dito sa ating pahina May saro po lahat ito So dito, makikita natin, tagos lahat ito sa ulo ng sindikato. Pag kinompute nyo po ito, may isang 460 million, may isang 1.2 billion, may isang 5.6 billion. Ang laki po nito. Nasa halos 8 billion po ang pinaglaruan nila sa kanilang palad
na patungkol sa flood control system ng Metro Manila, ng Pasig Marikina River Channel, ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project, at ng Metro Manila Flood Management Project. No? Andito po lahat eh. May mga kopya po ng SARO. May nagbigay po sa atin. No? Kaya dito natin dapat pag-usapan itong mga mahalagang usaping panlipunan. No, maraming salamat. Opo, ito po ulit. Proud Team Suka. Hirap naman patayo-tayo tayo. Proud Team Suka. Opo. Ito po yung kalaban ng mga ginto na tanso. Gawa sa tanso. Ano ho? Okay? So yun ho ang ating pinag-uusapan ngayon. Ngayon, nawala yung Trigib Olaybar, nawala yung Adrian Bersamin, nawala yung Mina Pangandaman. Nasaan yung sinasabi ni Ping Lacson na armored van ang nagde-deliver ng pera sa basement ng Diamond Hotel? Di ba? Kanya rin galing yung information na yun. From February to April of 2024, labas-masok sa Diamond Hotel, dyan po sa Rojas Boulevard, sa basement, yung mga armored vehicle, yung mga armored vans. Para po ito kanino? Kay Adrian Bersamin at kay Trigib Olaybar. Ibang klase, ibang klase. Ibang klase po magnakaw itong mga ito. Gumagamit na sila ng armored vans to deliver or ipakuha yung kanilang mga nakaw na pera na idini-deliver or dumarating o nagpipick up yung armored vans diyan po sa basement ng Diamond Hotel sa Rojas Boulevard. Ang sinasabi ni Robert Bernardo, 8 billion. 8 billion, yung mga trolls. Magalit kayo, binabayaran lang kayo ng 7,500 to defend these people. Kahit na sabihin mong doble yung mga trolls si Bongbong at ni Martin Romualdez at nung kusino-sino pa. Kung binibigyan lamang kayo ng 15,000 o 20,000 o 25,000 kada buwan, kilabutan kayo dahil sabi ni Robert Bernardo, 8 billion ang napunta kay Adrian Bersamin at kay Trigib Olaybar. Di ba kayo nanlulumo? Barya-barya lang yung sa inyo, crumbs. Itong mga pinagtatanggol ninyo, bilyonan, bulto ang mga pinag-aatian. At sabi ni Robert Bernardo, 1 billion ang kay Manny Bonoan. Nasaan na yung Manny Bonoan? Kumpara nyo ho, yung 125 million ni Bong Revilla, mali din ho yun. Nakakulong si Bong Revilla. Si Manny Bonoan na ang nagdidiin din ay yung the same Robert Bernardo na nagdiin kay Bong Revilla, 1 billion ang kinuha. Laya. Nandyan lang. Walang kaso, walang investigation, laya. Hindi nakakulong, hindi nakapiit. So makikita niyo rito, may pinagtatakpan talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sino? Yung ulo ng sindikato. Malinaw po yan eh. Meron pong ipinakita din ang GMA News. Ito po yung ating pinag-uusapan ha. Galing din po sa GMA News yan. Nag-text tungkol sa kickback. Yan ho yung pinag-uusapan natin, yung mag-amo. Diba? Si Adrian Bersamin at yung ulo ng sindikato. Face off sila rito sa larawang ito. Diba? Ngayon, yung sinasabi ng hindi alam ng nag-iimbestiga, mahirap po eh. Andyan na po lahat. Pero, yung nag-iimbestiga, talagang sa iba nakatingin. Sa iba nakatingin. Nasaan na yung hinahanap ng mamamayang Pilipino na independent Senate? Wala na po yung independence ng Senado. Sunod-sunuran na lamang po sila kung ano ang dikta ng Malacanang. Bakit? Sabi po ni Egay Erice, ni Congressman Egay Erice, 3 raw po yung sources ng pondo na pinagkuhaan to finance the campaign nung team ni Bongbong, yung alyansa.
Ang kipinagkuhaan po ay ang Bureau of Customs, yung nasa na yung aking notes. Kinuhaan po nila ng pondo yung delivery na nagmumula kay Adrian Bersamin. Inihatid kay Bongbong Marcos to fund the campaign of the Alyansa. Yung team niya nung huling halalan, yung Alyansa. Ba? Ganyan po kababoy ang ginawa nila. Nung tinatanong din sila, bakit sa tingin ninyo ginawa ito ni Adrian Bersamin? Kinakailangan daw ni Adrian Bersamin ng proteksyon sapagkat yung kanyang instinct of self-preservation. Tama naman siya, mainam nga naman na meron kang kaunting proteksyon dahil nakakatiyak ako, si Adrian Bersamin at si Trajib Ulaybar at si Manny Bonoan at si Mina Pangandaman at marami pang katulad nila, pati si Saldico, ayaw naman nilang mahulog sa bangin kagaya nung isang Yusek na sinapit. No? Ayaw nilang mahulog sa bangin. Ayaw nila. Kaya nag-iipon sila ng kanilang depensa at panangga. Kanya nakikita natin, may rub out ho sa investigasyon. May rub out. Broad daylight, rub out ang investigasyon. Talagang pinapatay nila yung investigation. Wag ho kayong magpapalansi, wag po kayong magpapadala. Kung pinagbigyan lamang, kaya lang po, garapal yung ginawa ng SecGen ng House of Representatives. Garapal, hindi tinanggap yung Mike Defensor impeachment complaint. Yun po ang pinakamatibay. Yung ifinail ng Pusong Pinoy, katarantaduhan po iyon. Wala po iyon. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers natin. Doon po sa Mike Defensor impeachment complaint, solid po iyon. Nakadetalye po roon pati. Pakinggan po ninyo para po ito sa mga miyembro ng Alyansang Malansa. Sino-sino po yan? Yung mga moralista na nag-file ng third impeachment complaint. Moralistang kain saba at kain suka. Hindi po suka, suka. No. Yan po yung Alyansang Malansa, yung kain saba at kumakain po ng kanilang isinuka. Yung mga moralista. Kaya naman pala sila atat na atat sumiping kay Bongbong Marcos sapagkat nabalitaan nila siguro na ang nagpopondo ng kampanya ng alyansa ni Bongbong nung huling eleksyon ay galing sa confidential funds, galing sa customs, at galing sa delivery ni Robert Bernardo nung kanilang star witness. Dito mo makikita yung kalokohan . Si Robert Bernardo, ito dapat talaga, ikulong na ito. Matagal na. Ang daming ninakaw nito. Pero siya yung kanyang star witness ng gobyerno. Siya po yung nagde-deliver ng pondo ng alyansa para sa kampanya, galing din po sa confidential fund at customs. Confidential funds ni Bongbong. Usapan po natin. Ito po'y nakapaloob sana doon sa impeachment, sa Mike Defensor impeachment complaint. Hinarang po garapal. Garapal po yung pagkakaharang at hindi pagtanggap at pag-iwas ng Secretary General ng Office of the Secretary General ng House of Horror or HOR, di ba? Yung House of Representatives. Garapal na tinanggihan tanggapin yung Mike Defensor impeachment complaint. Ano po ba laman ng Mike Defensor impeachment complaint? Meron po doong aligasyon din na from November, pakinggan po nyo to yung Alyansang Akbayan at Marcos, makinig po kayo, Alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansa ng mga moralista, yung moral concern kuno, yung moral issue, pangalanan po natin uli yung mga pare, si Joel Saballa, Edilberto Baculi, Joselito Sarabia at Rogelio del Rosario, yung mga pare, yung mga moralista, miyembro ng Alyansang Malansa. Siyempre, hindi kumpleto yung banal-banal kung walang madre. Yung mga madre, si Sister Maria Lisa Ruedas,
Sister Violeta Cecilio at Sister Geraldine Denoga. Makinig po kayo. Yung Alyansang Akbayan Marcos, yung kinakain na yung matagal na nilang isinusuka, ngayon magkasiping na sila. Meron pong report ang COA, yung COA, Commission on Audit. Between November 16, tingnan po niyo ito